Good evening and good morning for tomorrow. And then karong gabi na guys, na atay i-share nga based na sad sa ako ang na-learned from other successful people. Nay nag-request nga magpadayon ko og share sa akong mga learnings. Kay at first, I was talking about satisfaction. And next, I talk about the money drama or the mystery of money. No? Kato. And now, ang ato na sang istoryahan is about savings. Daghan nato in reality, dili jud makasave. Kay unsaon pag-save? Kuwang ragyod kaayo ang kita kada adlaw. Og ni mahal na kaing palaliton. So, we are loaded with all those mga pains and sacrifices and kanabang gitawag og sige galisod na lang og sige short sa tanan natong mga gastuhanon. Mura siya og money survival. So, it's a money survival ko, no? But, it's all up to us. Kay naay istorya, no? I would like to tell a story. This has been shared to me by also one of the multinational or one of the richest person in the country. And I'm so glad I met him. I'm so glad that I was able to learn some little things from him, but it means a lot to me. Okay, there was a story of a person na siya kargador. And then you know naman kargador how much ang iyahang earnings, no? Kanang just enough to feed the family of 4. Na siya yung mga anak nga 4. Siya og iyang asawa, so they are all 6. And nabuhi ra niya ang iyang family being a cargador. For how many years murag wa gyud ni usog ang iyang life, wala ni improve. Murag there's something wrong, pero kaning tawhana medyo bright sad ni siya, no? Bright siya kay sige siya huna-huna. Nganong man kargador man jud ko. So dili gyud ko mangandoy nga mahimong kargador forever. Akong mga anak ni dako na. So what he did is every day sa iyang pagkakargador, imbis kuwang man to iyahang kwarta kay murag hand to mouth, no? Ug unsay iyang income for the day, it is only enough to feed the family. Pero giusab niya kay sawa pa siya nagkargador, wala man sila'y magkaon, lisod man. Karon nagkargador na siya, makakaon na sila 3 times a day, ug makasud-an naman sila og tarong-tarong sad, no? So iyang gihimo is ang iyang kita sa pagkakargador, iyang ginakuhaan og gamay. Iluklok niya didto sa iyahang taguanan every day. Niyang kargador pasan man na siya niya. Pila ra ko no ang kita. Nasa pier na siya, nasa pier. Pila ra kita every day anak niya. So this is in relation to our topic for today nga savings, no? It's all about savings that we feel nga it is really very hard for us to save. So kani siya, it's a real kung ani siya kanang panghitabo nga kaning kargador kada adlaw iyang gikuhaan ang iyahang kita. Kung mukita siya 250, iyang kuhaon ang 50 pesos, iyang itago. So,
gikalimtan lang to niya, gisudra niya dinha. Then at the end of the month, gitan-aw niya, uy, ang akong savings, pwede naman di ay ko makapalit og kariton sa akong savings. Kay pila ra may kita anang arsahon nga karga-karga mano-mano. Sugaton ko nun niyang pasahero dito sa pier, ihatod niya sa may karsada, hatagan siya usay 50 pesos, 30 pesos, 20 pesos. And that's the life of kargador. So that's every day nga pila ka buok barko kuno mo abot, barko niha sa barko ni pila ka barko mo abot. So at the end of the day, ang iyang kita kutob ra gyud dinha 250, 500. Swerte na nang makaabot siya og 1,000 siguro, but it's always 250 or 300. So with that, iya ratong kuhaan og 50 pesos. At the end of the month, ang iyang 50 pesos a day, nakasave siya og 1,500. Insya, pwede na siya maghimo og kariton. Ang kariton nga nay upat ka ligid. Dayon, itod nimo makakarga ka og 20 ka buok maleta siguro ana, or karton nga 5 ka karton, 10 ka karton, or whatever. So instead of tag 20 pesos or 50 pesos ang imuhang suhol, imo namang gibutang sa kariton, maybe pwede na siya pakyawon og 500. So the next month ni-increase ang iyang income ni dako because nakapalit na siya kariton. But from there, wala niya giusab ang ilang expenses. Ang iyang gigasto is the same expenditure katong wa pa siya kapalit og kariton. So karon kay ni income naman siya around 1,250 a day, ang 1,000 iyang gitago. So kargador at the end of the month, nakatigom og 30,000. Imagine that. Nipalit siya og 5 ka kariton. Kasya, walay utang. Palit niya 5 ka kariton. Og iya tong gitawag tong usa ka kargador. Ako ning paabangan nimo, imuha ning usa. So, ang usa ka kariton iya ha, the rest sa kariton iyang gipaabangan. So, that made him a little more hayahay na kaysa uban. And mind you, kargador siya, pero he is having an income more than kaning mga professional nga naa sa corporate world. So from there, ingon siya nga okay man ang iyahang income na naa na siya rent. Ang katong iyang 5 ka kariton, iyang gipaabangan og tag 200 per day. So 200, 5 ka kariton, naa na siya 1,000 sure income every day. Plus sa iyang kariton nga maka-income siya 1,250 sa iyang personal, iyang kuhaan tog 1,000, ang 250 ra iyang igasto. So at that time, napaeskwela niya iyang anak og nursing. Ang katong nursing nga student, kay tungod ang iyang papa is kargador, and tungod kay they only spend 250 a day, ang feeling gyud niya, perti gyud nilang pobriha. So di gyud siya mag-demand og mga luxury or anything, buy things just to make people see nga gwapa siya or kuan siya. They live in a very simple life. And what happened? Nag-graduate siya og nursing. Ang sunod nga anak ni graduate og engineering. Ang sunod nga anak ni graduate og kanang maestra. And the last one ni graduate pod og computer science or in IT. Wala damha nga katong tanan niyang mga anak nakatrabaho og maayo og tarong. And because of the kanang kapobre nga ilang gibati sa unang panahon, na-learn sila to save and to spend less than they earn. So, og katong
katong kargador nga until such time nga napaeskwela niya iyang mga anak na human, nagpadayon siya og paabang. And mind you, ang iyahang savings nakapalit og barko. Og si kinsa man ni, tag-iya na siya og shipping lines karon. And you know who? Yuy, di na ko i-reveal. Basta, mauna iyang life. And this story was told to me by a certain successful rich person. No? Okay. So, the learning is, save, maskin gagmay, basta kanunay, ug naay padulngan. Okay, that's it. Bye-bye. Thank you for watching.